So, lumahan kayo itong buhay ni Diyos, no? Salamat sa itong buhay ni Diyos na kanunay na ikuyog siya sa ato. We started a rough start sa praise and worship, but that is very, very common sa worship team. Because you are the first part sa war. So, the devil will start to shake up the worship team para dili na ta prepare in terms nga maminaw na pa sa pulong sa Diyos naman. We are really restored sa naipagod sa tuwang worship. Pero that is lie of the devil. Kung kita ninyo, as long as we continue to worship our Lord, it ends up well. Amen. Which is different siya sa atong topic this morning because we start rough, we end well. So the topic this morning, it starts well, but it ended bad. Before I start, I'm going to presence of the Lord from the Lord. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, God, this morning. We just want to know, and I told you to be good, so God, Lord, enemies starting to move in this place, but this place belongs to you, God. We rebuke any evil spirit that's roaming around, Lord. Wala ay place. Aling lugar, this is the place. This is a holy ground. This is the place of the Lord. And any spirit that's lingering around, we rebuke it in Jesus' name. Salamat, Ginoo, na ikaw, Ginoo, mo'y maghari aron sa panahon ng mga oras ni Diyos as we listen to your word this morning. God, we pray, Lord, you will bless our hearts, our mind, our hearts, our ears, Lord, and you know, magpapaminaw naman ng mga pulo, Lord. Doon na kami naku na kabatuhan, Lord, sa mga pinapulit ng Diyos. Mahimong ka inyong God na makatawag sa mga pagdako alang gustuhan ng Diyos ng mighty name. Amen. So this morning, ako ang topic na ako ang pagkapaminaw. If you have notes, kung namin notebook and paper, you can take notes mo. Ako ang topic for this morning is about downfall. Isa na kabalo ng downfall. Pasaka, pahulog. Pa-fall siya, pero dili pataas, dili pawos. Now this story, particularly, is the story ni Solomon. Come on, Samson. Kasi kailan Samson? Eh, wala mo kailang Samson? Samson, dati na nagula. Samson versus Delilah versus Lion. Lusonan, bata kong isonan, wala ako naman eh. Pagkumpra ni mga duwang grupo, tapos magsabot kung saan mo yung reaction, katubang kayo, kung kinsa mo yung field day, depende sa kung saan yung reaction. So si Lion, pinilihon siya ni Samson. Kasi si Samson was German. Pero si Delilah, pinilihon po niya si Samson. Pero ang Lion, at pwede po niya pilihon si Delilah. Ano man, wala ko yung si Delilah. So this morning, we will talk about the story of Samson. Ako lihan yung nailang Bible sa Ulay Bible we can read sa itong monitor. Judges chapter 13 verse 2 taman sa 5. So take note. We didn't really take note. So basahan ito. Verse 2, naging tuloy. A certain man of Zorah name, dili na siya si Moana, baliktad. Moana si Rolo, pambasa yung Moana. Dili si Moana sa Bible, dili na si Moana. Manoah, from the clan of Danites, had a wife
Take note sa mga notes. Na siya'y asawa who was childless. In short, wala pa siya'y anak. Na pa siya'y chance mga anak? Wala, because inundate and unable to give birth. In short, wala din siya'y chance na magka-baby. Verse 3, niingon, the angel of the Lord appeared to her and said, "You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son." Verse 4, "Now see to it that you drink no wine or other fermented drink, that you do not eat anything unclean." Verse 5, "You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be Nazarite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines." So sa mga listeners, if you notice, before pa si Samson gipanganak sa kalibutan, nanay gi-prepare si Lord sa iya. And nakita na to na unang gibuhat ni Lord, nagpadala siya ng angel dito sa babae para i-announce nga siya, maskin o dili siya ka anak, you will be pregnant sa usa ka bata nga lalaki. And yung kabalatayan ninyo, tanan sa mga nahitabo sa Bible nga ginadalaw sa angel para mahatag og announcement, it is an incredible person. Sakto? Number 1 nga Mary. When Mary was visited by an angel, ingon siya nga, "You will be pregnant." Uy, so ako pregnant na, wala akong may asawa. Na si Joseph, pero wala ko man may nahitabo sa mundo. No, dili na nahitabo, because ang ang baby will be the Messiah. So there's no longer sa mahitabo kung nahitabo sa mga asawa. But today, we will be talking about Samson. Ang iyang mama, sa harsh pa kayo ng word, baog. Or dili ka anak. And there is no chance for her to have a baby. Pero once the Lord sent the message, na you will bear a baby, you will bear a son. Atong balikan in verse 3, "And the angel of the Lord appeared to her, you are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son." In verse 5, niingon siya today, "You will become pregnant and have a son whose head is never been touched by a razor, because the son is to be Nazarite." Now, what makes it so special and so on, why ba naniingon ang angel sa mother ni Samson nga ipanganak ni mo ng bataa, pero dili siya dili niya matandugan o razor ang iyang ulo. In short, dili siya maalutan. Because the boy is to be Nazarite. Kinahanglan ang bata mahimong Nazarite. Now question, kung saan mo na sa Nazarite? Kung saan rin ang Nazarite? Now Nazarite, from the word Nazir, is referring sa mga Jews nga giset apart their lives to God as their vow.
In short, sa kuha pa na igsoon, dili na itong kalibutan, na muna sa mga munghi. Mga monk, nga mupalayo sila sa kalibutan, watos ng templo, dito sila magpuyo, wala sila makita ng mga nasa world, wala sa kabalon sa cellphone, wala sa computer, narabas na dito, makampo ka na sila 24 hours a day, magkaon, magsilhig, tapos balik ang po. Ilang life is ilang nililihig sa ilang ang Ginoo. Now, sa mga Nazarites, dinedicate po nila ilang life diyan Lord, to the point ikinahanglan sila maghimo o vow ang mga Nazarites. O sa mga ng mga vow? This vow requires them to abstain from wine. So number one, kung sa mga ay kinahanglan qualification para matawag kang Nazarite or kinahanglan kung Nazarite ka, kung sa may kinahanglan mo buhato. Number one, kinahanglan dili ka pwede mo inom o wine. Nazarite. Ang mga tao nga Nazarites, dili pwede mutandog o bino. Kayo nakay wala. Hindi na mabititaw ng Nazarites. Number two, ang mga Nazarites mag-avoid o mga atay, mga lumon, o mga simenteryo. Di sila pwede mo doon na. Pinangalan sila mulikan. Muna siya may ilang vow nila as Nazarites. Ikatulo, dili sila pwede mag-cut sa ilang hair or refrain, meaning dili permanente sila pag-oil sa ilang buhok. Now si Samson, nakita na to, taas ang iyang hair. No? Ubang mga boys pagkataas na to rin hair. No? Si Samson na rin taas rin hair. So, this was also like Samson. Kanini ang mga characteristic, morning characteristic ni Samson. Katong nahimo siya ng Nazarites. When the time na buhos pa yung mama, giset apart na siya ni Lord. Samson, dili ka pwede mo inom, dili ka pwede mag-cut sa mong hair, dili ka pwede mo ato sa mga corpses, graves, and bones. Iset apart ni kaniha, ako ka, wala yung nilabot mo. You will have the greatest strength of all. Muna yung usa sa mga trademark ni Samson. Usa sa mga pinakakusgan na Bible character na mabasa natin sa Bible. Now, inana ang way ni Lord to preserve Samson. Same nagyapon sa mga country like, for example, China. Sa China, nasa style na kung makita nila na ang imuwang anak is one of a kind. Bata pa na nga at ilan na nag-set apart. Dili na nila ang mamaw papailangan ng atagan o suporta. Government mo magpadako sa imong bata. Ilang inatagkanan ang mga kinahanglan niya para maabot niya ang pinaka-full na potential. Number one na magpapatulan na is si Yao Ming. Sige lang Yao Ming. Pinakataas na Chinese na NBA player at kukuha sa una pagkakaroon na kanakakas. Pero sa una, si Yao Ming ikuha siya sa government o dito siya ipadako sa facility nga ginatagan sa tanan vitamins na ng mga nutrients niya para kung sa iya pinakataas na mga sa iyang height, maabot dito niya. Giset apart na siya. Same with Yaakov na Samson, he was set apart by the Lord before he was born, so he needs to be Nazarite. Pero being Nazarite is not easy. No? Kasi parang nululaan, number one pa lang, ang mukhang tagat na. So to cut the story short, kaya medyo
taas-taas ng story ni Samson. Samson is too strong na he can defeat 1,000 Philistines using a single jawbone sa usa ka donkey. So sa modern era na kakaroon, he was sa una, siya mo i-John Wick atong kaima. So, isa pila ni John Wick, salida na siya. Nga kung sa'yo mahawiran niya, muna yung mahimog ng weapon. So makawit sa bullpen, muna yung pwede niya yung weapon, kaya niya mong pakay o ganun ka gamit ng bullpen. Ang pinaka sikat kay siya is natunaas na sa library at nakakawin na sa libro. Anong try niya pakay? Libro rin gawin na. Sa unang panahon, na ako'y John Wick. Ang John Wick sa unang panahon si Samson. Ano ba? Nipatay sa 1,000 ka-soldiers in Judges chapter 15 verse 15. Nipatay sa 1,000 ka-soldiers, pinaagi lang sa bukog sa nagugta, na petrify or kanang bukog na rin nabiling na donkey, kanang iyak ang Job. Nakapungit sa anak, samtang nag-away ng 1,000 kabuok soldier. And katong 1,000 na lang takal. Inana sa kapawan. Kung kusgan, usa siya sa mga pinaka-the best ng mga warrior sa iyang kapanahonan. So that time, he was killing Philistines, maskin asa siya na dapit mo ito. And because of that, ang mga elders sa mga Philistines, nabalaka sila. Ano man, wala yung mapilitin ni Samson. As long as buhay si Samson, dili kita makadaog sa any war against Israel. Dili kita kadaog maskin sa mga away kung naa si Samson. So the elders with the greatest minds of Philistines gathered sila and was determined kung aron na mahibawan kung unsa gid way nakapakusgan ni Samson. So they changed their approach. Instead na magpadala sa gederno yung sundalo, 1,000 men gani siya ramong patay, wala pa ilaro yung kauban ng mga sundalo. How much more kung padala sila o mga pinakalibo, daghan ang pamatay sila mga sundalo, wala sila ma-gain. Mawala na kauna-una ang elders of Philistines. Usupon na ito ako ang strategiya. Ano ba? Di naman magsilbi kung kaaway lang, sinulangay lang, binangkaway lang, mapiliti ka sige. Usupon na ito ako ang strategy. Usa man ako ang strategy. Kung sa una nagpadalatag mga kusgan ng mga sundalo para makunin siya, karoon dahil ang style. Padalitan na ko siya o babae. Instead of 1,000 military power ang ilang hakap, why not we send a girl dili para awayin siya, but to know where his power comes from. Dili para tapos si Samson ang purpose ni Delilah, pero para mahibalkan kung asa gikan ang iya ang grabe na kusgan na strength. Brothers and sisters, even si Samson na kusgan kayo. Even si Samson nga kung i-search siguro mo sa Google siguro si Samson siguro nagkusog kina sa mga muscle ba. Kaya kusgan mo kayo. Pero bakit pa kung sa kapusugan si Samson? Mabutang yapon si Samson sa kategory sa mga tao na marupok. Ano man? Musgal kaysa ako sa lawas, kaya niyo pa kayo 1,000 ka soldiers within the jobong, pero igsuon, usara mo yung makapatiklog ni Samson. Unsa na? Babae. And that is not just babae. Because si Delilah, dili lang siya babae sa iyang pangangaw.
If ako ang i-search ang mga Bible scholar, si Samson, hihimo siyang categorize as usa sa mga womanizers sa walang panahon. Ano man, agi sa kusgan niya, kahuglawas, kahuglawas, siguro, bako ko sila sa sama na ko. Daghan kaya siyang wives. Daghan kaya siyang asawa. Pero pagkakita niya ni Delilah, nag-heart niya maka. Ano ka? Nawala ang yun sa iyo na ang tanan niya mga asawa. O nag-focus siya ni Delilah. In short, dili lang ni siya basta ay babae mo'y nakapaluya o nakahatag o weakness si Samson, but it is the love of his life. Aminin, usa sa mga makapa-weak na to is the person na pinakadulo sa itong kasing-kasing. No? Di naman simba sa panangalit itong simba. Di naman mo worship din si Bibi. So di na po mo worship worship si Bibi. Wala naman nag-attend sa Bible study si Lars. Kaya po mo attend. No? Usahay, dili ang babae o lalaki, but also lalaki sa babae. Hindi gamiton. Because there, aminan man to, dili, daghang Samson dili sa kalibutan ka lang. Amen? Mawala na natin yung mga kanta si Moira Dinutuloy, no? Mga pasakit yung mga kanta ba? Mga rupok yung mga kanta. Ano man, usa si Samson sa mga tao na nakategorize as marupok. Samson in Judges chapter 13 verse 5. Wala. So this is the verse 5. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be Nazarite. Verse 13. Chapter 13, verse 5. So today, he will take the lead in delivering Israel from the hands of Philistines. So that is the promise of the Lord to him. Muna i-prepare ni Lord ni Samson. Before pa siya ipanak, i-prepare na sa future ni Lord. Ikaw ang may mahimong leader sa mga mag-lead sa Israel from the hands of the Philistines. Ikaw ang magpalaya sa mga Israelinon diha sa kamot sa mag-conquer sa mga Philistines sa Israel. Now, what is the very point of this story, brothers and sisters? The promise of the Lord ni Samson was to be a great leader, to lead in delivering the Israel out sa ilang captivity. Pero ang pangutana, nabuhat ba ni Samson wala? Nabuhat niya? Good answer. Wala nabuhat ni Samson na iyang prophecy. Ano man? Wala siya nakakabot sa point na iyang kwaon ang Israelites out of the captivity sa Philistines. Why? Nasaan siya? If you remember in the end of the story, si Samson nadapan. Kaya iya ang i-reveal sa iya ang love of my life nga ang nakapakusgan ako sa kuwang book, which is maupot ay pagtuon niya, which is tinitinuon. Because his strength comes from the Lord. Because we bless the Lord. Dili ang kay iyang buong taas. Pero ang ikimoto niyang ituruan, moto yung istorya ni Delilah. O si Delilah, iputol ang iyang hair. O pagputol sa iyang hair, na-feel niya ang nawala siya o kusog. Sama sa kung mawala ang inyo ang love of my life, mawala ang kusog.
hindi na magkain, hindi na matulog. Sila ang sige. At tingala mo, wala tawag dagat, at wala tawag sa dagat, wala mo sa Pilipinas planeta. Ngayon, lupang sige. Mo ay reason nga si Samson na dakpan ako sa iyo sa mga Palestine. Samson did not make it to deliver Israel from the Palestinians, but he did achieve kung saan mo iyang gusto na tinglakan. Unsa? Ang iya ang pinuha ng time nga makuyog niya si Delilah. Moto iyang desire sa iyong heart. Nalimtan niya nga naay akong suko ang Diyos sa iya. What pa siya ipanganak ginatagan na sa mission, Lord. Pero ito ang mission, isa may nipadayon kung wala ng padayon ni Samson. Isa yung nipadayon na pa. Trivia lang. Si Jesus. Ang nipadayon sa pagpagawas sa Israelinon sa Philistines is si King David. Unsay kapalayon sa kanila? Si Samson husgan. Kaya mapatay og 1,000 ka soldiers within a single dugo sa kabayan. Si David husgan sa. Ano man, kaya niya mapatay og champion ng Philistines. Pinakadako, pinakahusgan ng Philistines with a single stone. Parehos na husgan. Amen? Pero parehos sila kinalagan. Babae. Dili lang ay basta babae. Pero that was their emotion. Brothers and sisters, it is very easy for Christian people to be down in a single hit the devil's emotion. Pwede niya atakihon yung health, pero kung atakihon niya yung health, the more naman ka mo pray. No? Magsakit ka, Lord, magsakit ko, Lord, tabangin ko, Lord, pagulungan ka, Lord. Pero yung si emotion na rin ang uhito na rin ni devil. Malimpan ang tanan. Samson forgot his future na gi-plan ni Lord sa time kung ibuo sa kanyang yaman. David forgot his obedience that Lord. Why? Naa siya'y pitinguwang na babae. Nga asawa pa yun sa iyong sundalo. Na to the point na kaya niya ipadala sundalo na baka dito sa duwa para mamatay na siya pagkakaman sa babae. Is it because of love? Dili na. It is because of desire. Una was time, atong giingon ako sa prayer meeting. Wala na problema sa Lord sa desire. If you read the Bible, ang Ginoo, the Lord will give you the desire of your heart. Kung sa yung desire sa inyong kasing-kasing, ihatay ng Lord. But if the desires become evil, diyan na sa iyo. If the desire become bad, diyan na may sa iyo. If you desire na, Lord, hatagin ko enough na funds because I want to help the poor. Gusto ko magpakaon sa mga bata, Lord, the Lord will give you the desires of your heart. But if yun ka na, Lord, kagaya ko, lakas ng Lord, kay gusto ko manuntok ang tao. And that desire become evil, and that's the time hindi mo happens to Lord ng isa. Pero igsoon, agi-agian ng word ng marupok. Pukson ang dili dapat pukson. Ipasilayan na si Samson about in the life na wala sa mundo. David already knew nga ang babae ninyo na. Pero wala sila nagpapintay. Ilagay po ibuwag kung sa ilang mundo. And they end up faithful. Now,
back to the life of Samson. Instead of using his power to impress the Lord and to use his power to let the Israelites makagawas niya sa captivity sa mga Philistines, ang ibuhat ni Samson, iyang i-impress ang usa ka dalagita na nagnanan o Delilah. And he ended up to Delilah, which is espiya din siya sa mga Pilistihano. Ang gusto lang nila sa mga Pilistihano, pangitaka o sa source sa puso ni Samson. If you are still in the idea zone that you are still serving the Lord, and that is already enough. Na ay times na feeling na ko, nag-serve mo ni Lord. Naghatag ko sa on times. Nagsimba ko kada Domingo. Nag-pray ko kada mga araw ko. Ipatulog ko mga mata ko, mag-pray ko. If you think that all of these traditional things, this is called tradition. Ano ba? Routine na naman mo. No? Masahin, kaon ka, di yun pwede malimutan na ikaon mo, piyos ka. Maski ito ba, ang pagkaon ng sinyong babag. Amen. Ano man, it is a routine, it is a tradition. But instead of, maski pa o, imo na yung na-complete na tradition sa inyong life, na-complete mo yung routine sa inyong life, that doesn't mean the Lord is always with you. Because you might be too focused sa mga butang niya yung gibuhat and less focused on kinsa yung kuyog. Ang bata sa iyo na kayo mawala. Ano man? Ang bata ay maglakaw-lakaw mawala ng tao. Maghawin siya sa iyo isama man niya ang papa. Makakita nagbutang na iyang kawilihan, mabuli na siya. Walang tao, o doon. Pagsunod niyang hawi, hindi na iyang mga papa. Pero di na siya kapit. Why? Because he was too distracted. The child was too distracted and same sa akong exod ng mga Kristohanon. We thought that we are still sa process na po diya sa atong pagsimba. Ano ako yan tayo diya sa proseso sa linya diya ni Lord. Ano man, nagsigil ako diya ang pagsimba. Without knowing na nahihini na tayo kalayo ang presensya ni Lord sa tuwa. Nakaka sa simbahan pero wala ang presensya ni Lord sa inyo. Kanito ba? Yes. Like Samson saw, he has a great future ahead of him. Same sa tuwa Exxon, you have a great future ahead of you. But if you do not hindi mo ang i-ignore Exxon, ang pagkawala sa imong desire sa imong gibuhat. Kung sa una, kayo kay kabalig simbahan karon, tandog na lang. Ang tandog na lang? Na matandog ka sa wala ang espiritu o simbahan ka ng buliwis. Musimba din ko naman, hapit ko sila sa gahapon. Pasalamat ko sa Ginoo. Ay, musimba din ko naman, ang kinahanglan ko kayuhan. If same tatong message before, nga ang kahoy, nga level ni Jesus na napoy bunga, wasay bunga nga naman season na lang siya. If kita yung soon, season na lang punta ng Kristohan. One thing is for sure, we will not notice that the Lord is already not in our presence anymore. And dili mo na siya mabantayan. Matingala na lang nga ng makalit ang kabungyaw. Di na kagano ng simba, di na mga practice, di na kagano mga devotional, di na kagano mo ampo. Ginahinay lang siya ba? Ginahinay lang po increase ang
gigil. Sa unang panahon, kung sabi kay love the Lord, kung willing ka kasama ginikanan para lang na makasimba. No? Hindi because of the tao ng mga patay ng kasawa. Pangalan ka sa ginikanan basta makasimba. Pero hinahimay, nawala. Nagkawala ang ilang energy. Ang sawa na ginatinguha kay nila ang presensya ni Lord karon. Purag kinahanglan na lang i-push pa para lang yun nga mo experience na balik sa presence ni Lord. Just like the Samson na nindot ang future nila. Same sa mga Kristohanan na nindot ang future ng ihatas ni Lord sa kanila. But they started to go west. They started to know their own desire, which lead them to their downfall. And what makes this interesting story so is Israel, katong tayong on captivity sila sa mga Egyptian, pila ka years, i-captive ang mga Israelites sa mga Egyptian. That is 430 years. 430 years sila naghigo pyramid. 430 years sila naghigo estatwa ni Pharaoh. 430 years sila ginatigo. 430 years sila na nagtrabaho o walay sweldo. They were captive by the Egyptians 430 years. And yet, nag-ampo yapon sila na, Lord, i-deliver me out from Egypt. Na naman, gusto namin mo hawa doon sa Egypt, Lord, kapoy yung trabaho doon. Pero pag hawa na sa Egypt, reklamo po sige. Walay pagkaon, walay tubig, tugnaw. Hindi na mo makita ang Ginoo. Ayun yung reklamo. Pero what makes this interesting soon, kung sa Egypt, nanghagos na the Lord ng hawa, ibahin niyo ang Palestine. Israel for 40 years na na-captive sa Palestine, wala sila nag-ampo ni Lord. Nakuhaon sila in the captive of the Philistines. Why? Nga naman na wala naman sila nag-pray nga, Lord, set us free sa mga Philistines. One thing na notice, Israelites has been normalized the captivity of the Philistines. Kung sa'yo pasabot ka na ito, ang ilaang bondage as slaves sa Philistines, ihimo nilang natural. Ginatigos ka sa likod. Okay lang, natural. Hindi na. Isumpag sa soldiers ng Philistines. Ay, di ka mo rin lalo naman. Hindi na. Kasi sundalo, manukot na sila. Ang mga kinaya sa mga Philistines, i-adapt sa Israelites. Muna naka-iwan sila na dili ng pamapray naman. The Lord already delivered up to the Philistines. Si Philistines na may bagong hari sa Israel. Ison, dili na kayo sa ato ang ison. The Lord has prepared good future sa ato. But the problem is, we normalize everything. Naluyan naman ko sa pag-praise and worship. Kuya, di na ko ganahan ng praise and worship. Normal ba ba na siya? Ano ba? Wabot ba din ang spiritual training sa online? Which is, nakadid po siya sa point.
Kamuabot yun siya. But the problem is, you normalize it. Gihimo ninyong normal ang mga butang na supposed to be dili sa normal para ng Lord. Okay ron, inom. Kasi dili ito ang pag-ubog. Diba? Normal na, nasa Bible. Because of that, you already normalize the drinking of alcoholic beverages. Nahimo ka lang sa normal. Ano naman? Because you think so. Because Israel thinks so. Na normal lang ipag-captive sa mga Philistines sa ila mo ng Lord. Di na may nung pray Lord. Ano naman okay lang. Or na sa pagkit mga Philistines. Hindi yun nila. Na mas may gulayan. Hindi yun nila. Wala sila kabalo na si Lord niya ay nag-prepare niya of someone na going to lead sa ila out of the captive sa mga Philistines. And that is Samson. Ang problema lang, nisimang lang si Samson. And brothers and sisters, daghang Samson rin sa mga kalimutan ito. I don't know kung apil ba mo, o apil ba ko, o apil ba yung mga tapat sa mga Samson sa kalimutan. Pero, let me tell you honestly, and let me be frank, or frank there in your soul. Judges chapter 16 verse 21 again on. But the Philistines, katuloy tayo na nalakpan na si Samson, mga Philistines. But the Philistines took him and put out his eyes, in short, gibutahan, and brought him down to Gaza, and bound him with fetters of brass. And he did grind in the prison house. And so on, let me tell you honestly. If you normalize the sin, if imong normal ang imong feeling down, imong normal ang imong feeling cold diya sa pag-servisyo diya sa Ginoo, imo ang pagkamaluya diya sa pagpangalagad sa Lord, imo ang ginormalize zone. Ang pinakalisod na part, malakpan ka sa kawan. Nga naman, the devil is like a lion na nagkamangkamang mga sa palibot, nagtagad na masayop ka. And that time, nasayop si Samson, single masayop niya, ang iyang puso nawala. At the same time, nadakpan pa yun siya. And this is the pinaka-worst result. Once madakpan ka sa kaaway, ang una niyang buhaton, napabalikan ng first. Ang una niyang buhaton, sa put out his eyes. Igmadakpan ka sa kaaway doon, ang una niyang buhaton, tangtangon niya ang mukhang mata. That you might not, you will not have the chance na makita ni mo balik ang dagang balik sa Diyos. Ang pinaka-time na nalapan si Samson, ang pinaka-unang gibuhat nila, itantangan nila o mata si Samson. Ano man, para di na sa makakita. Ang mga Kristohanon, ang uwan, mayroon sila na, okay lang, kung balik na ko, napil na ako ang presensya ng Lord. Alam to the point niya, nagbangga niya sa mga katubangan, hapit ka na sa bangga, kaya kung nag-ipuwit na ko ng Lord, mubalik na ko ng Lord. Pero, igsoon, igmanormalize ka na, mula mabantayan ninyo, if naamoy mga bisyo, mga bisyo ninyo, igmanormalize na yung bisyo naman, feeling nyo kaya-agaw, pinahanggan nyo, feeling mo kurunta. I-normalize na siya. Ang una niyang kuwaon sa imo ang mata. Ano man, dili na ka makakita sa presyo. Imagine nyo pila ka ng kaha sa sigarilyo. Ipatas ka ng tax ni Duterte sa sigarilyo.
for the sake na aron ng mga tao mong hinay-hinay sa pagpaligarilyo. And itaas sa itong cases sa TV, itaas sa itong cases sa mga lung cancer. Ipataas na ng tax, ni mahal sa garilyo, sa wala mapalit ka o piso dos, karon na siguro sa pila. Size, city, utso, city. Mahal na tayo ang presyo sa sigarilyo, pero because you normalize it, ang unang gituwa sa away ni mo si Muhammad naman, di lang ang presyo. City, normal na siya. Tax man. Ang unang grabe kamahal ang unang. Sa usa ka botelya lang anang na kung pulit ka ng mga bar, sa nabala lang ako, mga 100 plus na siya. Itong, sana, kung sinawag nila, Stallion, Gradually. Mahal kayo na siya. Especially kung sa bar ka mo pala. Pero nawalaan mo ang panglantaw, ay iwaan ka bakas kaaway. Mawala ang imo ang panglantaw sa presyo sa bill. And pinaka-worst of all, mawala ang imong panglantaw diya sa Diyos. Matingala ka nga hindi na mo ma-feel the presence of the Lord. It is not because ihawa sa Lord mo. Because the Lord, dili ka siya mahawa sa face. Naana siya rin throne. Ikaw mo hindi kakita na naman because you have been put your eyes out sa inyo. Di na mo makita sa Lord. Another thing, ang kaduha at buhakon sa kaway kung malatpan kaniya. And look him down to Gaza kung sa ibuhat sa kaway niya, sa Palestinians ni Samson. Bound him with fetters of brass, and he did drive in the prison house. Kung sa ibuhat siya, give kalinahan siya. Give priso siya. Give bound siya. Igsoon kung kanang imong sala, ginormalize mo na. Kani mo yung ikatuhang mahitabo mo. Maglisod na gawas. Maglisod na ka o ikyas. Na naman, you are already bound. You are already captive. Huwag na kay chance. Ano man, muna gitagad sa kaaway dugay ng panahon. Nga si Samson, masayop lang din siya kasa, di na din siya nagawas. And that happened to him. But we all know what happened to the last. Ang pinaka-last part sa story ni Samson. Kasi dito po, nag-ampo siya ni Lord, Lord, tagay ko o pinakalas na ko ang kusog o ako abot doon kung sa may tanang Palestine na sa sunod sa Gaza. Ano ba sa Gaza? Gaza sa Israel? Kapag i-atake yung mga kuhan, sa mga rebelde na ay mga Pilipino po natin sa Gaza, ay dinilin sa Gaza katulad ng di-umbahan. Now, diyon siya, dala si Samson dito sa Gaza. Dito siya ipriso sa duha ka pillar. Kita niyo sa Bible book. Nag-aaral siya sa pillar. Iyang itulog. Mo kay last niyang hangin the Lord. Lord, kagaya ko og last na kusog. Ano ba yung pinakalas niyang hangin? Ibalik ang kusog mas kagayot lang. Gusto na ko sa dato na ko siya sa kamatayon. Because kabalo si Samson, na kung naamay panghahatag niyang puso, that is the Lord God. And so, this is the very interesting part. Because if you think na you are already captive in sin, if you think na nadako pa nakasakaaway, if you think that you are already blinded by the enemy, ang hindi niya makita, hindi mo makita balik ang Ginoo, there is still a chance. Like si Samson na ayaw pa sa last chance. Lord, give it last chance. I will fulfill what you have prepared for me.
I will lead Israel out of the Philistines. Pero wala na sa letra ko, pero nakapatay siya o pinakatawag within a single day. Patay lang siya. Samson is not alone in song. There are a lot of Samson in this generation. Sa panahon na Lord. And this is a warning from God that we should be very careful because we might not know Zoon kasi kung ka sa pampa. Nagtagal nyo ka ituklod sa kaaway para makulog ka. If you are not careful, you might not notice na hinuha na yung pagkaluya sa pagpalayan ni Lord yung hinahinin na nagpalayo sa iya. Nga basi din niyo manotice Zoon nga hinahinin yung nagkabuta yung mata diya sa pagpangalagan na ito sa mundo niyo. Na naman, sa una makakapagkakaroon mga pagka-will pa rin ni Lord na nung nakoy tayo sa pangalayan. Pero karon matingala na lang ka nga imbes ang imong mabungat sa imong istorya o mabungat din sa imong unang-una niya mga trials na ni Lord. Karon dili na trials si Lord. Ang mo na pagkakana, Lord, nang hinani man Lord. Supposed to be Lord, ako Lord, sipa, ko kampo. Pero nga naman Lord, na hinani ako ang lagi. Ano man, nawala namin mo ang eyes. Yan naman. Ngayon so Lord, set your eyes on Jesus. But if you will distracted sa iyong mata, mabuta ka. Dili ka literally mabuta, but your eyes will be blinded from the truth of the Lord. And become the light again that you're supposed to be. If the fire in our hearts is fading, O God, we ask you, Lord, to let it burn again. Among gihan mo, Lord, na yung kabangan mo doon. Na kami, O Lord, magtinguha balik sa iyo, O Lord, the same day, the same feeling, O Lord, na ako akong gitinguha on the very first time na naila ka lang sa akin. The very first time that we say, I do sa iyo, O God. The very first time that we are very in love sa iyo, O God. Lord, help us, Lord, to regain that feeling, O God. Because the feelings, Lord, is easily to be manipulated towards the Father. Help us in that weaker part of us, Lord. As Samson failed in delivering your people out of the captivity in the promised land. Help us, Lord, to be like Samson, O God, mangayo niyo last ni mga hope, Lord. Mangayo ni last ni mga tabang, O Diyos, to recover back our strength, O Lord. To fight back, O Lord, kung kami gibuhat nakaluya sa kaaway sa mga kinabuhi. Lord, we pray, God, as this strength, Lord, wabot sa mga kinabuhi. Among yaman po, Diyos, na ikaw Ginoo mo'y maglikod sa mga kinabuhi. Nadilig niyo, Diyos, ma-fall on the same na failure na abot sa kinabuhi ni Samson. Help us understand, God, the feeling of fear, O Lord, sa iyong mga ugat. Kahadlok sa kasing-kasing o Diyos na mawala ang iyong paghigugma sa amin.
Kahadlok o Lord sa adlaw o Lord ni mo ang pagkakuhaan sa mga kinabuhi. Kahadlok o Lord sa adlaw o God ni ikaw mobila sa mga kapalunas. We might be blinded, O Lord, by the enemy of us. But we pray, O Lord, that you will break every chain of that that was bounded us, God. We pray, O God, that you will restore our sight again, O God. The sight that belongs to you in the very first place. And as we continue, O Lord, in the second part of our service, God, we pray, O Lord, that you will be with us in this table. For if the Lamb is not present in this table is useless. We ask for the Holy Spirit to be with us, God. We acknowledge the Lamb of the Lord, the Lamb of God, Jesus Christ, to be in this place. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Luke chapter 22 verse 14 said, when the time came, Jesus and the apostles sat down together at the table. Jesus said, I have been very eager to eat this Passover meal with you, because my suffering begins. 16, for I will tell you now that I won't eat this meal again until its meaning is fulfilled in the kingdom of God. Then he took a cup of wine and gave thanks to God for it. And then he said, take this and share it among yourselves, for I will not drink wine again until the kingdom of God has come. Magpila ka para sa pagbuhat sa mga pinapay sa kingdom.
brothers and sisters, Samson failed his mission because of love. The same thing love is also the thing na nahitabo sa pamumuhay ng Diyos. Why He gave up His only begotten Son? Because of love. The devil might have plans to use love to your destruction. But the love of God conquers the sin of the world. Through the love of God, He sent His Son, Jesus Christ, to be the sacrifice of sin, because the wages of sin is death. And wala tayong kabayaran sa sala kundi kamatayan. And because the Lord don't want to see you die because of our sin, He sent His Son Jesus Christ to die in our behalf, para bayaran ang sala na gibuhat nato sa ako ang pagmamahal. Because of Jesus Christ, there is healing and there is forgiveness of sin. Luke chapter 22 verse 19 says, Then He took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it into pieces and gave it to the disciples, saying, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Napag-iisa ko ang Heavenly Father, Lord, we thank you, God, for the bread of life, Lord, that you have given to us, Lord. Pinagi na tinapay, Lord, na nag-represent ka, God, sa iyong lawas, Lord. Nani, batong o daghang nakdos sa iyong lawas, sa Diyos. Sa salang mawala ni mo gibuhat, God. Lord, because of this body, O God, there is healing, O Lord, in your people. And we declare, O Lord, healing upon healing in this moment, O God. For our brothers and sisters that is sick, Lord, in this moment, O Lord, your word said, each tribe sa iyong lawas sa Diyos, adunay kaayuhan, O God. Salamat, Ginoo, na ikaw, Ginoo, ay nahimo, O Diyos, na nidawat sa sala, sa silot sa sala, O Lord. Huwag mo ang ipangayo, O Lord, na imuang ni i-restore, O God, ang mo ang lawas, O Diyos, ang mo ang kalat, O God. I-restore mo, O Lord, as you heal our soul, O God, as you heal our faith, O God. Lord, our faith is too weak, too small. But we pray, O Lord, na dili mo buhin at Diyos. Salamat sa iyo ang sacrificial, O God. Dinamin sa iyong lawas in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Lord, I God. Verse 21. After supper, he took another cup of wine and said, This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you. Nakawin sa itong aking wala pa ba? Heavenly Father, we thank you, God. Isa po ng Diyos sa loob na yung gulat ko sa cross. Because of this blood of God, there is forgiveness of sins. For
for your blood covered the multitude of sin of this world. Pinaagi sa mong damang gugma, O Lord. Nahili mo ang sakripisyo, God, ang mong gulo. Not just to cover our sins, but to wash our sins away, God, from us. And like Samson, O Lord, you have given us a chance, O Lord, to regain that strength again, God. To regain that righteousness again, God. To regain the salvation of God nga ano ang ibilin o kamang italik na ng Diyos. Katong tayo nang ibutahan ni O Lord sa kaaway na. Katong tayo nang mamibigyan ni O Lord sa mga plano ng Diyos. Wash us, O God, with your precious blood. Hindi, you know, wash out, O Lord, kung sa may ibilin na sin sa kaaway sa mga kinuha. Ang mga pahayaw na tayo ng Diyos in the mighty name of Jesus we pray. Amen. In the mighty name of Jesus.